tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo ay nagkakaisa, nakita-kita sa banal na misa. Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang kabanal-banalan na puso. Sabihin natin ang nagpapabigat sa ating mga isip at kalooban. Magtiwala tayo. Sa pamamagitan ng malalim na pananampalataya, may ginagawa ang Diyos para masagot ang anuman ating pinagdarasal, para bigyan niya ng kaginhawahan ang ating mga katawan, para makaranas tayo ng kapayapaan. Sa mga maraming beses na kung saan nanghina ang ating pananalig sa Kanya, sa mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng pag-asa. Hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Yesukristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagpaparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap. At kami pagindapatin mong palayain, kasama pakundangan sa iyong pagliligtas. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin, ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon. At pupurihin ang mga dukha ang banal ng Israel, sapagkat malupit ang mapang-upasala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, ang mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham, tungkol sa sambayanan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makikita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan niyang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ng Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan.
Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot akong kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang aking lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnuban niya'y ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y Nanalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pag-alis ni Jesus sa lugar na yon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na wag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang araw sa inyong lahat. Ano po sa tingin niyo ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na pwedeng mawala sa ating buhay? What do you think is the most valuable thing that we can lose in our life? Remember this, my dear friends. The most valuable thing that you can lose is not money. It is not your car. It is not your house. It is not your job. It is not your diploma. It is not your expensive phone. It is not your gadget. It is not the internet. It is not your wallet. It is not your ATM or whatever wealth or riches that you have. But the most important thing that you can lose in your life is faith and hope. Tandaan niyo po yan. Isa sa mga pinaka-delikado, pinaka-mahalaga na pwedeng mawala sa ating buhay ay ang pananampalataya natin at ang ating pag-asa. What is faith? It is looking at God who promises. What is hope? It is looking at God's promise. Tandaan niyo po yan. Ang pananampalataya ay yung nakatingin ka, nakakapit ka sa Diyos.
Ang pag-asa ay nakatingin ka, nakakapit ka sa pangako ng Diyos. Without faith, we can never please God. Without faith, we will also be lost in our life. Paano gumaling ang mga bulag sa Ebanghelyo? Balikan niyo. Meron silang pananampalataya, meron silang pag-asa kay Jesus. Kung wala silang pag-asa, matagal na sana sila'y nagpakamatay. Napakahirap po kaya ang bulag, di po ba? Hindi ka makakita. Hindi mo magawa ng normal yung kailangan mong gawin. Pero naghintay sila. Kasi naniniwala sila, darating ang Mesiya para tulungan sila. Nagkaroon sila ng bagong mata dahil sa kanilang paniniwala kay Jesus. Kaya tinanong sila ng ating Panginoon, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito sa inyo? At sumagot sila, opo, Panginoon. Tayo kaya, umaasa pa kaya tayo? Kung may pag-asa ka, kahit na madilim, makakakita ka ng liwanag. Amen? Kung may pag-asa ka, kahit na umuulan, bumabagyo, hihintayin mo ang araw at ang bahaghari. Kung may pag-asa ka, pag nagtatanim ka, maghihintay ka ng bunga. Ibig sabihin, kapag may pag-asa ka, kahit na gaano kabigat ang buhay, kahit na gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan, hindi ka susuko. Magtitiis ka. Magtsatsaga ka. Kasi alam mo, matatapos ang lahat sa Panginoon. Pag meron kang pag-asa, meron kang paniniwala na matatapos ang buhay mo, hindi sa kabiguan, kung hindi sa tagumpay na ibibigay ng Diyos. Look at the word hope, my dear friends. Spell hope. H-O-P-E. Meron pong kahulugan yan. Meron pong ibig sabihin yan. Hope is an acronym. It means have only positive expectation. Ulitin niyo po yun. Tandaan niyo po yun. Pag meron kang pag-asa, palagi kang nakatingin sa mga mabubuting bagay na mangyayari at ibibigay ng Diyos. Yan ang pag-asa. Meron kang mabuting hinihintay. Pero ang tanong, naniniwala ka ba na darating ang mga mabubuting bagay na yan sa iyo? Ang tanong, naniniwala ka ba na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng imposible para sa iyo? Ang tanong, talaga bang nananalig ka sa kapangyarihan ng Panginoon? Opo, marami sa atin, araw-araw, nananalangin, nagdarasal. Pero, hindi naman ibig sabihin, pag ikaw ay nananalangin na, ikaw ay naniniwala na sa Diyos. Remember this, my dear friends. It is not how loud you pray, but it is how strong your faith is when you pray. It is not how frequent you pray, but it is how deep your trust in God when you pray. Tingnan niyo po, balikan niyo ang kwento dito sa mga bulag. Nagsisigaw sila. Ang lakas ng kanilang mga tinig, ng kanilang mga boses. Sinasabi nila, Panginoon, anak ni David, tulungan niyo kami. Mahabag po kayo sa amin. Malakas ang kanilang boses. Pero ang tinignan pa rin ng ating Panginoon ay yung kanilang pananalig. Hindi ang sigaw nila
ang nagpagaling sa kanila, kung hindi ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Understand, my dear friends, a man of prayer is not necessarily a man of faith. Your loud shouts will not give you the results if you do not have faith in the Lord. At kahit na maliit, katiting lang ang pananampalatayang yan, sapat na. Yan yung bigyan natin ng pansin sa ating pananalangin. Talaga bang meron akong malalim, totoo na pananampalataya sa Diyos? Meron po nag-message sa akin. Sabi niya, Father, I believe that you are a miracle priest. Dahil po sa mga nababalitaan nila na mga gumagaling sa aking mga pinagpre-pray over. Kamakailan lang po, meron pong lumapit sa akin dito sa parokya, nagpapasalamat po. Dahil pagkatapos ko pong pinray over, pinagdasal, ilang buwan po ang nakalipas, ngayon po ang babae nalamnan na, buntis na. Napakatagal na po nilang nagdadasal na magkaroon po ng baby. Kaya nagpapasalamat po dun sa panalangin. Pang-apat ko na po yan na miracle pregnancy. Kaya yung po mga pumupunta dito yung mga lumalapit sa akin, nagpapapray over, mag-ingat po kayo sabihin niyo po yung intention niyo sa akin kasi kung hindi niyo sasabihin, baka aksidente kayo, mabuntis din po kayo, no? But joking aside, going back to the message, sabi po ng tao, I believe that you are a miracle priest. Nag-message po ako, nag-text back ako. Sabi ko sa kanya, no, I believe that all of us can create miracles in our life through the grace and the help of God. I believe that you are a person capable of miracles through God. Kasi ano po ang sabi ni San Pablo, sinulat niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi po ni San Pablo, all things, hindi some things, hindi few things. Sabi niya lahat. Anong ibig sabihin ng lahat? Pati yung imposible, kaya mong gawin. Pero paano lang magiging posible yon? Sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Pwede ka ring makaranas ng himala ng milagro. Kung mananalig ka kay Kristo, kung susunod ka kay Jesus, at kung aasa tayo palagi sa Diyos. Kaya nga po, napakamahal, napakagastos kung mawawala sa iyo ang pag-asa at pananampalataya mo kay Jesus. Mga kapatid, mawala na ang lahat. Huwag lang ang iyong pag-asa, huwag lang ang iyong pananampalataya kay Jesus. Kasi anuman ang mawala, kayang palitan ng Diyos. Amen? Makakagawa ng himala at milagro ang Diyos sa iyo ngayon. Umasa ka lang, maniwala ka lang. Amen. Hinihiling natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang Kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang kapani-paniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng dalawang lalaking bulag,
Naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din po natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig at iwaksi mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa maningning na liwanag ni Kristo ng iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunuan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantaran muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niya'y kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makamit. Kaya kaisa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuy niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masta't abot-abot. Sa pag-ibig salat, katarungay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya sa aming ipaabot. Pag-ibig kang tunay, katarungan lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Lumuhod po tayo para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong pangakong pinabatid
ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating personal na pangangailangan. Kanino pa ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po ako naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling, kailanganin man ito ng isang himala. Naisin mo lang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin ko ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ang Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tignan mo nawa po ako ng may habag at mababatid ng iyong puso ang aking kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkaloob ang aking mga panalangin. O banal na puso, anuman ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pangsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad. Kasama ng iyong sannilikha magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawalan ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tignan mo po ako, nagmamakaawa po ako. Minamahal kong Jesus, ipagkaloob mo ang grasyang aking inihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalinisan-nisang puso ng iyong madalamhating ina. Pagkatiwala mo ako sa kanya bilang kanyang anak at ang kanyang mga panalangin ay makapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalinisan-nisang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Tumayo po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabangan mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Buti pa po ang mga bulag sa Ebanghelyong ating narinig. Alam nila kung ano ang gusto nilang makita. Pero tayo kayang mga may mata na, tayong mga nakakakita, alam kaya natin ang ating hinahanap sa buhay? Ano ang gustong patignan ng Diyos sa iyo? Mga kapatid, sana wag mawala ang iyong pag-asa at pananampalataya. Faith is looking and holding on to God who promises. But hope is looking and holding on to God's promise. Umasa ka lang. Lalakas ka kahit na gaano kabigat ang problema mo. Hope means have only positive expectations. Hindi ibig sabihin, minsan ka na nasaktan, palagi ka masasaktan. Hindi ibig sabihin, ikaw ay nabigo, palagi kang mabibigo.
Your day may be bad, but a bad day is not a life sentence. You may have problems in your days, but problems do not last. Only God's love lasts. Amen? Kaya po, ang gusto kong assignment nyo, pwede po ngayong araw, sulat nyo naman ano yung mga hope nyo. Positive expectations. 5 po, isulat nyo. Yan yung ipagdasal nyo ngayong paparating na Pasko. Ano yung mga mabuting inaasahan mo para sa sarili mo, para sa minamahal mo, para sa trabaho mo? Sama nyo na po ang ating bansa. What are those positive expectations that you want to see in the future? Mangyayari po yan kung kakapit kayo, maniniwala, at hindi susuko sa kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos,